House Speaker Martin Romualdez ang apat na malalaking grupo ng retired military generals upang igiit ang kanilang suporta sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayon din sa liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sinabi ng mga ito sa liderato ng Kamara na walang katotohanan sa kumakalat na aligasyon sa social media na suportado umano ng Philippine Military Academy alumni at iba pang grupo ng retirees ng Armed Forces of the Philippines ang destabilization moves laban sa PBBM administration. Bukod dito, laban din sila sa anumang grupong nagtatanggam pabagsakin ang pamahalaan. Ayon naman kay Speaker Romualdez, laging nakahanda ang Kamara sa kanilang tinig kahit wala na ang mga ito sa serbisyo. Iginiit ni House Speaker Martin Romualdez ang pangangailangang isulong ang charter change sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso kahapon, January 22. Samantala, itinanggi ng House Leader ang akusasyong siya ang nasa likod ng People's Initiative Campaign para amyendahan ang saligang batas. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licoz. 209 na mga mambabatas ang tumugon sa roll call kaya idineklara ang quorum sa unang araw ng sesyon ng House of Representatives para sa taong 2024, araw ng Lunes, January 22. Sa kanyang talumpati, iginiit ni Speaker Martin Romualdez ang pangangailangang isulong ang pagbabago sa saligang batas upang makamit ang tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya. It is critical that we facilitate the entry of foreign capital and direct investments into our economy, and it's an imperative that we re-examine the Constitution and carefully scrutinize pertinent economic provisions to eliminate the barriers that restrict potential growth. Muli niya ring winelcome ang hakbang ng Senado na repasuhin ang 1987 Constitution sa pamamagitan ng pagpasa ng Resolution of both Houses No. 6 na nagsusulo ng amendments sa mga partikular na economic provision ng 1987 Constitution. Sa tulong ng Senado at lahat ng Pilipino naghahangad ng pagbabago, matutupad na rin ang pangarap natin na mabuksan ang ekonomiya para makapasok ang pondong kailangan sa paglikha ng mas maraming negosyo, trabaho at kabuhayan ng mga Pilipino. Samantala, itinanggi ng House Leader ang akusasyong siya ang nasa likod ng People's Initiative Campaign. Ginawa nito ang pahayag matapos sabihin ni Senator Bato de la Rosa na nakatanggap siya ng impormasyong ang Speaker ang nasa likod ng direktiba sa mga mambabatas na kumalap ng pirma para sa inisyatibo. Sabi man nila sa'yo na, boss, pasensya ka na, just following orders lang kami. May orders yung aming speaker. So, sunod lang kami sa order. No? Following orders lang daw sila. I don't know what he's talking about. He hasn't mentioned any congressman. Nagsagawa naman ng kilos protesta sa harap ng House of Representatives ang multi-sectoral groups upang tutulan ang isinusulong na tiyatsa sa unang araw ng pagbabalik sesyon ng Kamara. Ayon sa kanila, sa halip na magbigay daan sa interes ng mga banyaga, ang pagsusulo ng mga panukalang mag-aangat sa antas ng pamumuhay ng mga Pilipino ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga mambabatas. Halimbawa nito ang taas sweldo at suporta sa local producers. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.